to worship po is matatagpuan sa Psalms 33:13 to 22. It says, "From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling place he watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is saved by the size of his army, no warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are over those who fear him, and those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from the death and keep them alive in famine. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. May the unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you." Let us pray po. Heavenly Father God, we thank you for this moment. Oh Lord God, sa binigay mo sa aming pagkakataon po na muli po na pasalamatan ka, dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat naman sa paggabay mo sa amin sa buong linggo, oh Lord God, na nandoon ka, Panginoon. Panginoon, hinihingi namin ng pagbukas ng aming puso't isipan, Panginoon, at tunay na madakila ka, mapasalamatan ka namin sa oras na ito, sa araw na ito. Hindi lang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng buhay na binibigyan mo kami ng panibagong lakas, panibagong buhay, at panibagong pag-asa, Panginoon. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito, sa lahat na itatayo niyo po sa harapan na ito. Ma-fulfill, Panginoon, yung love na hinahanap po namin, pati yung grasya at biyaya mo pinagkakaloob po niyo po sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at sa oras na ito, Panginoon, kung saan po kami nakaupo, kung saan po kami nakatayo, Panginoon, nandun po yung biyaya mo, grasya mo po, Panginoon, at yakapin niyo po kami na mahigpit at maramdaman po namin ang pagmamahal mo sa bawat isa. Dumaloy nawa, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, unconditional po, Panginoon, at maging blessing po kami sa bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, inaalay po namin ang araw na ito sa inyo, maging fruitful po ito at tunay po na ikaw po mapurihan, maitaas at madakila po sa aming buhay. Itong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat at pagpatuloy po tayo magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin po natin. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sa araw na ito na muli ay binigyan po muli niya tayo ng pagkakataon na magkasama-sama, makapagpuri sa Kanya at makinig ng Kanyang salita sa umagang ito. Kaya ngayon naayayahan ko po ang lahat na tayo ay ihanda natin ang ating mga puso't isipan sa kabila ng kung may mga pangyayari man sa ating buhay, Panginoon, kung may nangyayari man sa ating buhay na hindi natin inaasahan, may mga pagpapala man yan, pagsubok man yan, ito itaas natin sa Panginoon dahil alam ko po at naniniwala ko na siya ay tutugon at tutulong sa atin. Praise the Lord. Tayo po'y umawit sa Kanya. Palampakan nga po natin ang Panginoon. Atin siyang purihin sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Ministry
just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song. Your song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You like it into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. This world, no one could express how much you deserve. No one we can prove. All I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You like it into my heart. I'm coming back to the heart of worship. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
us in the light. They will dance with God like we're dancing Tayo patuloy na itlog sa presensya ng Panginoon at tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapasalamat sa inyong kabutihan at rebelde namin, naghuhugas sa anumang karumihan namin at nagpapatawad sa anumang pagtakas namin mula sa iyong presensya, paggawa namin ng mga kasalanan, anumang lalim o lala ng aming mga nagawa, O Diyos. Ang iyong biyaya handang bumalot sa lahat, sa buo naming pagkatao upang kami ay pagkaroon ng bagong buhay dito sa presensya ninyo. Sa presensya ninyo nagbibigay sa amin ng kagalakan, katiyakan, kalakasan sa anumang pagsubok sa mundong ito. Kaya patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, ang aming mga pag-awit sa inyo ay pasasalamat at papuri, pagdakila sa inyong pangalan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa pagduwalhati namin sa inyong pangalan dahil sa iyong anak na si Jesus. O Diyos, salamat po sa dakilang pagmamahal ninyo sa amin. Narito kami, Panginoon, upang patuloy na isuko ang aming mga sarili, pagpasakop sa inyong pagkilos, pagpasakop sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagbabago sa amin, patuloy na nagbibigay sa amin ng kakayanan upang sundin ka at kalakasan pang pagtagumpayan ng napakaraming kabigatan, Panginoon, sa mundong ito na kung hindi namin iaasa sa inyong lahat ay susuko kami o liliko kami ng landas. O Diyos, patuloy niyo nga po kaming patatagin at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pag-iisip ng masasama sa aming kapwa at sa ano pa mang mga bagay, sa aming pananalita na nakakasakit, nakakasama o pagsisinungaling o hindi katotohanan o nagbibigay ng sama ng loob sa ibang tao. At sa aming mga pagkilos, sa aming mga intensyon, sa aming mga nagawa na hindi nakakabuti sa sarili namin, sa aming kapwa, hindi naaayon sa inyong kalooban. Panginoon, salamat po dahil ang inyong paghuhugas sa amin, ang iyong kapatawaran sa amin, O Diyos, senaryan, handa ninyong iparanas sa amin, hindi lang sa isang katotohanan
sa isang realidad na nararanasan maging ng aming puso ang kagalakan na isang banal na Diyos ay nagmamahal sa amin, nagpapatawad sa amin sa anumang pagkakataon. Salamat, Panginoon. O Diyos, tinataas namin ng patuloy itong aming pananambahan, itong aming simbahan, O Diyos, na katawan ni Kristo na kumikilos na maraming bahagi, maraming parte ng katawan, nagtutulungan upang lumago na magsama-sama at ihayag ang pangalan ng aming Haring si Jesus na sama-sama. At maging sa mga pagkakataon na kami magkahiwa-hiwalay sa aming mga kanya-kanyang mga konteksto. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na patuloy kaming maging handa at magkaroon ng kapasidad na at kakayanan na manindigan sa inyong mga katuruan, na ipahayag ang inyong pagmamahal at paghahari sa anumang sitwasyon o lugar na naroon kami, O Diyos. Kami na bilang isang simbahan sa loob ng pagsasama-samang ito at maging sa ibang pagkakataon na hindi kami magkakasama, Panginoon. Nawa ang inyong ibinibigay sa amin na misyon ay maging tapat kami roon, Panginoon, sa inyong biyaya. Panginoon, patuloy namin pinapanalangin ang aming simbahan mula sa aming mga membro hanggang sa aming mga naglilingkod, sa mga nangunguna, sa mga kumikilos, Panginoon. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong biyaya sa bawat isa upang manaig ng patuloy ang inyong pagmamahal at pag-uunawaan at paglilingkuran sa loob ng aming komunidad na ito. O Diyos, ibuhos niyo rin po ang inyong pagpapala sa aming mga panahon upang mabigyan namin ng pagkakataon at prioridad ang aming mga gawain, ang aming mga ministry na siyang magbibigay din, Panginoon, ng paglago sa amin. At higit sa lahat ay magbibigay, Panginoon, ng kabutihan sa aming mga pinaglilingkuran. Panginoon, alam niyo rin po ang aming mga kabigatan bilang isang lokal na simbahan. Unang-una na nga po, Panginoon, ang matagal na namin pinoproseso at pinapanalangin, laging pinag-uusapan at naasikaso ng mga nangunguna, mga naglilingkod, Panginoon, ng pag-transfer, Panginoon, ng titulo ng aming ministry center na inyong pinagkaloob sa amin. Nasa inyo naman po ito. At ang hiling namin ay maging buo, maging final ang pag-aari ninyo sa tahanan ito upang anuman ang mga plano ng simbahan sa susunod na mga pagkakataon, mga panahon ay mas magbigay ito ng tulong sa aming mga ginagawa, sa aming mga misyon, sa aming mga ministry, Panginoon. Nawa nga po, O Diyos, sa lalong madaling panahon ay mapangyari na ito. Wala na pong mga hahadlang kahit paggaano kahirap ang proseso at kahit pa sino pa man ang hindi makipagtulungan. O Diyos, nasa inyo po ang kapangyarihan dahil inyo po ito. Nasa inyo po ang kalooban ito, Panginoon. Sa inyo kami umaasa. Sa inyo kami umaasa maging sa aming mga pinansyal, Panginoon, na pangangailangan bilang simbahan. Lord, alam niyo po kung paano kami, Panginoon, ay nagkakaroon ng kakulangan sa aming pinansyal, Panginoon. Sa mga buwan na ito, lumipas, itong taon na ito, O Diyos. Kasama na rin, Panginoon, ng patuloy ng paggastos nga namin doon sa pag-aasikaso ng ministry center. At baging yung sa aming lingguhan na pagbibigay. O Diyos, ibuhos niyo po, Panginoon, yung pagpapala sa bawat membro, bawat pamilya. Pagtibayin niyo po ang kanilang pananampalataya na maging malaya din sila magbigay, Panginoon. At
Pagkilusan niyo po ang napakarami niyo pa pong mga panggagalingan ng inyong resources. Pangpatuloy din kaming makakilos. Patuloy kaming maglilingkod, magampanan ang napakarami pa mga gawain para sa inyong kalwalatian, para sa ikakabuti ng mga pinaglilingkuran at mga inaabot, mga gawain na nagsusulong ng paghahari na aming Panginoon. Pag-aaral na yung salita, at paggawa ng mga mabubuti dito sa komunidad. Panginoon, nililapit din po namin ang aming mga pamilya sa napakarami din pangailangan at responsibilidad na meron ang mga tahanan, ang mga membro ng tahanan namin. Patuloy niyo po silang pag-isahin sa ilalim ng iyong pag-ibig. Buhos ang iyong pagpapala sa kanilang mga pangailangan pinansyal, sa kanilang mga pangailangan sa pagkakaunawaan, pagkakasundo-sundo at paglalim ng samahan. Nawa, Panginoon, ay manaig palagi ang inyong katuruan sa aming mga pamilya. Nang sa ganon, Panginoon, ito ang magbibigay ng solusyon sa mga hidwaan, sa mga hindi pagkakaintindihan, sa mga pagrebelde ng ilang mga anak, sa patuloy na kakulangan ng aming mga ng aming mga kaperahan para sa mga bayarin. Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat pamilya. Maging sa mga tahanang may mga membro na may mga sakit at karamdaman, kahinaan, Panginoon, kayo po ang kumilos. Umipo sa mga katawan na sa inyo lamang humihiling ng kalakasan, Panginoon. Sa inyo lamang umaasa ng kagalingan. At maging yung mga gamot na iniinom, yung mga treatments na pinagdaraan nila, nilapit namin sa inyo at hinihiling, Panginoon, na gamitin ninyo pang maibsan ang hirap, mapawi ang kabigatan ng kanilang mga nararamdaman. Yung lungkot, Panginoon, na meron, ay palitan niyo po ng aliw. Lalo na Panginoon, sa mga nagluluksa, sa mga nawalan, mahal sa buhay, o yung mga inaasam na mga kasama sana sa buhay. Nilapit namin sa inyo, Panginoon, kilala niyo po sila. Kilala niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng panahon na magluksa. At hayaan niyo nga po na ang kanilang mga luha habang umaapaw, ipapatak ito hindi sa kawalan. Papatak ito sa inyong mga kamay na siyang papahawi nito. Pagpaparanas ng iyong saya, ng iyong aliw, ng iyong kalakasan, ng pag-asa na titingalain nila, nalalakad pa sila sa susunod na mga buwan taon. Sasalubungin pa nila ang mga oras, mga araw na sisigat dahil may pag-asa kay Kristo. Bigyan niyo po ng kabuluhan ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Kahit yung mga bagay na hindi na namin maunawaan. Let's give us peace that transcends our understanding. Panginoon, patuloy niyo po kami samahan maging sa paglakad sa mundong ito, sa panahong ito na napakaraming banta, maraming gulo, maraming pagsubok, hindi lang sa amin bilang mga individual, kundi sa aming buong sangkatauhan, Panginoon. Sa inyo lamang namin inaasa dahil alam namin na napakabuti ninyo at nais ninyong iligtas ang mundo mula sa pagkasira nito, mula sa pagkabulok dahil dala ng kasalanan, mula sa pagkasira ng kalikasan dahil sa kagagawan namin, mula sa kadiliman ng sistema na naghahari sa mundong ito dahil sa kasalanan. O Diyos, iligtas niyo po ang mundong ito. Tulungan
maging tapat sa aming pananampalataya at iparanas kung nasaan man kami at ano man ang ginagawa namin sa loob ng tahanan, sa ipagkapwa, sa aming mga trabaho o pag-aaral o anong pa mga aming nagkakaabalahan na maiparanas man namin sa mga tao sa paligid, sa mga sistema o kahit sa aming kapaligiran, na may isang Panginoon na naghahari at sa kanyang paghahari ay pinaparanas niya ang kanyang pag-ibig. Nagtatawag ng mga manunumbalik sa kanya mula sa kasamaan, kasalanan, naluluhod sa kanya, ang susuko sa kanya, kaya binibigyan ng bagong buhay at pag-asa na lakad na may kalakasan, katiyakan ng Diyos na banal ay para sa kanya. Salamat po. Sa umagang ito, patuloy kayong mangusap sa amin, kilusan ng inyong banal na Espiritu, pang ano man ang inyong ituro sa amin, O Diyos, ay maging gabay namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kayo po ang aming pinapasalamatan sa lahat, pinapapurihan sa lahat ng inyong ginagawa, at pinapanabikan na aming marinig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng buwan ng Hulyo, at kasama ng paglipas ng mga linggo ay nariyan din yung pagdating ng mga bagyo, pagbuhos ng ulan, at pagdaan din ng mga sakit, ano? So sana ang Panginoon ay lagi tayong poproteksyonan mula sa kapahamakan at sa mga sakit sa panahon na ito. Really, we need to pray more for each other dahil sa dami po ng mga banta ng mga sakit, ano? Kahit yung mga simpleng sakit lang na giging hadlang sa ating mga araw-araw na mga responsibilidad. Magpapatuloy tayo ngayon sa umagang ito sa ating tema ng tungkol sa trabaho, ano? Trabaho series. O kaya kung ito man ay inyong negosyo o ano man ang inyong pinagkakabalahan bilang inyong bokasyon, ano? Ang title po ng aking mensahe ay Our Best at Work. Our Best at Work. Meron ako napanood na video na isang siguro mga nasa 20s na lalaki, ano, mga early, parang young adult, ano. Palagi siya nagbibigay ng mga advice pagdating sa pagkakakitaan sa buhay. Ito ay biro-biro niya lang, ano, at laging nakakatawa lang naman ang mga content niya, pero somehow meron siyang kinalaman sa pag-uusapan natin sa umagang ito. Ano, sabi niya, sa buhay daw ng isang tao mula pag-graduate niya sa trabaho, sa pag-graduate sa eskwela, mga 20 years old hanggang 60 years old. So sa ilang dekada na yun ay magtatrabaho ka. Sa ilang dekada na yun na pagsusumikapan mo na magkapera ka, once nag-retire ka na daw, yung nagastos na panahon, yung na-spend na panahon, so napakatagal, hindi siya ganun ka-worth it daw sa natamasa mong pera. At kung meron ka mang naipon na pera, nasa senior age ka na. Yun ang kanyang perspective. Kaya sabi niya, dapat daw, magtrabaho ka lang daw ng ilang saglit, pagdating daw ng mga 30, mag-illegal ka na. Pag nag-illegal ka, yung kikitain mo daw yan, hindi mo na kailangan antayin pa hanggang 60 para ma-enjoy mo yung kinita mo dahil sa illegal na gawain. Siyempre, hindi yan tama. At siyempre, biro lang yun. Dahil binibigyan lang tayo ng
perspective na, ewan ko, sa akin, mas nakikita ko na ang kahalagahan ng isang disenteng trabaho. Mas lalo mo nakikita na ang trabaho ay hindi lang para sa pera. Mahalaga yung sinisweldo natin. Tama yun, syempre. May mga responsibilidad tayo. Pero ang nagbibigay ng kabuluhan, at ang kabuluhang yan ay isa sa mga nagbibigay din ng dahilan kung bakit tayo nagdesisyon magtrabaho at pumili ng trabaho, ay hindi lang yung pera. Dahil yung kabuluhan, yung kagandahan at kabutihan at marami pang ibang dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho at nagsusumikap sa trabaho. Kung gusto lang naman ng pera at wala na ibang kabuluhan, yun talaga ang gagawin ng iba. Pero dahil marami tayong konsiderasyon at tayo ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, patuloy nating pinagsusumikapan na maging maayos sa trabaho, sa negosyo, ano pa mang ating mga pinagkakitaan o pinagkakaabalahan o tinututukan na gawain sa mga panahon na ito. Our best at work. Dahil hindi nga yun ang ating motivation para magtrabaho. And last Sunday, pinag-usapan natin na ang trabaho ay parte ng disenyo ng Diyos sa atin bilang mga tao. Hindi siya parusa, kundi bahagi siya ng disenyo ng Diyos. So to make it more meaningful, and I've said last Sunday na sa pagdating ng Panginoong Jesus, mas lalong nagkaroon ng kabuluhan, ng fulfillment of everything that we are and what we do. Kasama na yung pagtatrabaho. And pagdating sa mga apostol, lalo-lalo na yung mga panahon na na-realize nila Apostol Pablo, nila Pedro, at na iba pa mga apostol na, teka, parang hindi pa magbabalik ang Panginoong Jesus sa panahon natin. Kailangan mabago ang perspektibo ng mga Kristiyano na hindi nakatunganga lang. Dahil hindi magbabalik ang Panginoong Jesus ng ganun-ganun lang. Marami pang mangyayari. In fact, totoo nga, marami pang nangyayari, humaba pa nga yung panahon. So, kailangan mabago ang perspektibo ng napakaraming Kristiyano sa iba't ibang konteksto sa panahon nila. At lalong-lalo na itong babasahin natin ay ang sulat ni Apostol Pablo para kay Titus, na isang batang pastor sa island of Crete. Yung island of Crete, somewhere sa Mediterranean, sa panahon ng pag-expand ng Roman Empire, pagkatapos ng Greek Empire, itong Crete, itong island ng Crete, isipin mo na lang yung isa sa mga isolated na island sa Pilipinas. Imagine, like Tawi-Tawi or Batanes or Palawan na nasa edge or sa dulo ng ating bansa. Itong Crete ang huling frontier na overcome ng mga Roman Empire sa kanilang pananakop. Kumbaga dito ang huling laban na masasabi ng Greek Empire na wala na ang Greek Empire, nandito na yung Roman Empire. At dahil sa pride ng lugar na yan, marami pang ibang mga kultura na nabuo dyan. Nandyan din yung napakaraming mga mercenaries sa panahon ni Paul. Meaning, marami dyan mga magagaling sa pakikipaglaban na kapag mayroong giyera kung saan man, ang loyalty nila ay kung saan mas malaki magbayad. Mercenaries. Nandyan din yung mga pirata sa panahon ni Paul. Ang dami din pirata sa lugar na yan dahil magagaling din sa pakikipaglaban, ginagamit nila sa sa kasamahan, sa mga ships, sa mga trades na kanilang mga tiniterrorize. At hindi lang yun, during the time of Paul, nagkaroon na ng reputasyon ng Crete, yung island of Crete na tinatawag nila the way of Crete, yung pamumuhay daw ng Crete. Parang kapag nasabi mong pardon para sa mga taga-Tondo na hindi naman talaga dapat pero kapag sinabi mo sa panahon natin na taga-Tondo, ano yung effect nun? May effect sa inyo yun Merong something that communicates na stereotype na hindi naman dapat natin i-apply sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Kaya lang, built na yun sa kultura natin. Ganon din sa mga taga-Crete.
Pag taga Crete ka, ganito ka. At doon nga sa Crete, ay ang daming mga lasinggero, daming mga mamatay tao, ang daming mga tamad, at nakikipag-away lang, nakikipaggulo lang. Mga ah, mga abusado, mga abusado sa kanilang mga amo, at ang mga amo naman ay mga abusado sa kanilang mga ah, empleyado o sa kanilang mga slaves, ano. So that's it. And if you read yung sulat ni Paul kay Titus, masisense mo yung tension na yan. And sinasabi ni Paul kay Titus, Titus, ito dapat sabihin mo, ipaalala sa mga Kristiyanong nandyan sa lugar na yan, na huwag sila magpadala sa kultura na sa paligid sa kanila. And in fact, napaka-strong ng warnings ni Paul regarding sa pakikipaghiwalay ng Kristiyano sa kultura na meron sa Crete. With that, inanyahan ko po kayong tumayo. Basahin natin ang isa sa mga bahagi o chapter na sinulat ni Paul para kay Titus. Ito ang huling pahina o huling chapter na binigay ni Paul. Sinulat ni Paul para sa batang pastor na si Titus na nakatira or na-install, na-assign sa church located sa lugar na yan na magulo. Basahin po natin ang Titus chapter 3, verses 1 hanggang 8. Very similar lang din ang mga tema na yan over the whole letter. Pero kunin natin tong chapter 3, verses 1 to 8 to use as our reflection sa umagang ito. Titus chapter 3, verse 1 to 8. Babasahin ko po mula sa NIV. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show the true humility towards all men. At one time, we were too foolish. We too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Nakakaupo na po tayo mga kapatid. May the Lord bless us the reading of His Word. And napakaganda ng paalala ni Paul. Actually, ang paalala niya ito is actually malawak, at maraming mga points of maraming mga imperatives what to do, pero hindi natin isa-isahin yan. Hihimayin natin lang yung kung paano ito siya magko-connect sa ating tema. Kung isa-summarize natin yung letter ni Paul, specifically itong passage na ito, itong binasa po natin, ang ibig sabihin niyan ni Paul ay inuutosan niya si Titus, yung pastor, nabanggit ko kanina, na paalalahanan lahat ng mga believers, sabi niya, those who believe in God, or have trusted God. Paalalahanan daw dapat ni Titus, yung pastor, si Pastor Titus, ang mga mananampalataya doon sa island na yan ng Crete, na mamuhay ng mabuting buhay in public, sa publiko, to remind the believers in Crete to live a good public life because they have been saved by God. Connected yung pamumuhay na mabuti sa publiko sa pagiging ligtas o pagliligtas, paghuhugas ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. At kaya hinhighlight dyan yung dapat, daanan lang natin yung verses 1 and 2, sabi dyan, dapat as much as possible, by default,
magpasakop kayo sa mga nasa otoridad. By default. No? Of course, kung aaralin natin yung kabuuan, hindi ibig sabihin na parang kahit napakasama na ng pinagagawa ng mga otoridad, wala ka pa ring imik at wala ka pa ring pag-resist. Ano? Let's 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 bear in mind na the fact na Christianity exists is actually a rebellion sa Roman Empire, no, sa gobyerno na naghahari sa panahon niyan. Pero ang gusto ni Paul, mamuhay muna kayo sa kapayapaan dahil may mission tayo. Habang hindi natin kayang pataubin at hindi natin dapat pataubin ng Roman Empire in a violent way, let's proclaim the true king of not just this empire but the whole cosmos, the whole universe, in subtle and effective and spiritual and practical and familial and relational ways, no? And then sabi niya, to be ready to do whatever is good, to slander no one. No, wag niyong siraan yung mga kahit na sino, kahit na hindi pa magandang reputasyon yan. Wag niyo na silang dagdagan yung pagpapangit pa ng imahe nila in a bad way and in untruthful ways. Yung i-chismis mo sila sa mga hindi katotohanan, regardless kung masama talaga sila o hindi. And then to be peaceable, maging payapa ka. As much as possible, huwag kang mag-keep ng hidwaan sa mga nasa komunidad. As much as possible, you are a reconciliatory person, peaceable, and then considerate. Maging kino-consider mo yung mga sitwasyon ng ibang tao. It's a burden, of course, pero yan yung way ni Christ, to consider even those na mga taga-Crete, sasama na nga ng mga nakapaligid sa kanila ng mga tao, but be considerate pa rin, sabi ni Paul. Always to be gentle, to be gentle toward everyone. Sinasabi ni Paul, to everyone, sa lahat na nasa publiko, Kristiyano man o hindi, masama man o mabuti, ano pa man estado nila sa buhay, be gentle to everyone as much as possible, sabi ni Paul. So yan in general, yun yung paalala ni Paul na dapat maging reputasyon natin sa publiko bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, to live a good public life because they have been saved by God. Yan ang sinasabi ni Paul. Dahil iniligtas kayo ng Diyos. At sa pagliligtas na yan, nanggaling yan by the kindness and love of God. Sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi daw dahil sa mabubuti tayo. So, kumbaga, tignan niyo yung nag-apply sa atin na values kung bakit tayo naligtas. Dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. In a way, pag-uudyok ito ni Pablo, pagpapaalala ni Pablo sa ating mga Kristiyano na dapat ganun din ang pakikitungo natin sa iba. Kung tayo na makasalanan sa Diyos ay pinaranas para ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos, ganun din ang ating pakikitungo sa iba. Kung ano man ang nagawa nila sa atin at pinapatungo nila sa atin, by the kindness and love of God, i-reflect natin yun sa kanila. And then, through the saving work of Jesus, Jesus lang. Hindi yung kakayanan natin. Kasi, in fact, sabi nga ni Paul, wala naman talaga. Sabi niya, itong tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano, sabi niya, we were foolish, disobedient, deceived. So, wala ka talagang karapatan na magsabi na it is by your own efforts that you are saved. By the work of Jesus, kasi sa standard ng Diyos, binabanggit ni Paul dito, wala ka talagang may pagmamayabang. And then, mahalaga to, with the regenerating power of the Holy Spirit. In fact, ang sabi ni Paul sa verse 5, He saved us through the washing, may paghuhugas, may pagkabuhay ng muli, o pagkapanganak muli, rebirth, ang sabi niya, and renewal, may pagbabagong buhay. Yan ang ginawa ng Holy Spirit sa atin. Sa estado natin sa Diyos, sa estado natin bilang mga Kristiyano, and so regardless of what you have done and who you are a new creation. So live that way. Ang sinasabi ni Paul. Ang tinuturo ng Biblia sa atin, sa passage nito at sa marami pang lugar sa Biblia, the Bible teaches that this extremely important truth, anong truth yan? Of God's salvation, yung pagliligtas ng Diyos, should lead us, tayo who believe in God, na to live a good civic, socio-civic, or public
life. Yan ang paulit-ulit ni tinuturo ng Biblia. Ine-emphasize ni Paul dito, this kind of teaching over and over and over again in other letters. And here, dito sa Titus, that God's people, mga kapatid, tandaan niyo to. God's people must be good and do good in public. Be good and do good in public. God's people. Kasi nakakabit yung pagliligtas niya sa atin, yung pagiging anak natin ng Diyos, yung pagiging pamilya natin ng Diyos. We must be good and do good in public. Now, ito ang maghahatid sa atin sa tema natin sa anumang vocation na meron tayo. Work, career, business. Dahil ang trabaho natin, o anumang occupation natin, or business natin, o ano pa mga vocation, it makes up a huge part of our public life. Kung ano man yung pinagkakaabalahan natin, kung trabaho man yan, kung negosyo man yan, o you have been given a special role in the society or in politics or in what? In the government, or in the ministry, kung yun ang yung bukasyon, it takes up, or those things take up a huge part of your life, of your public life. Sa isang araw, ilang beses kang nasa trabaho, ilang beses kang nasa negosyo, ilang beses ka harap mo ibang tao dahil sa trabaho mo, dahil sa ginagampanan mo sa proyekto o sa ano pa mang ministry o ano pa occupation. Ilang beses kayong makakasagot nan. And you would know na in a day, kung hindi man yan ang majority ng oras nyo, at least isa yan sa mga kumakain ng malaking oras. So, isang linggo, halos yan ang majority ng oras na kumukonsumo. Ang pagkikipagharap pa, ipagsalamuha, nakikita ka, nakakasama ka, nakakausap ka ng maraming tao sa publiko dahil sa inyong ginagawa. Whether you're a boss, or an employee, or a business owner, or an official, or a teacher, or whatever. It takes up a huge part of your life. So therefore, itong utos ni Paul, itong reminder ni Paul kay Titus, it directly applies to our work dahil work is public life. Kasama na dyan kahit work from home ka, you still interact with people. Kasama na yan kahit nagbe-business ka lang online, you still transact with people. Tama? You still, pinapadala mo yung product mo. May kukuha na delivery, courier, mga riders, na minsan mainit ang ulo dahil sa traffic. So, anything that you do as work, as vocation, is public life. And so, we will apply this letter ni Paul sa ating mga pinagkakabalahan. And i-discuss natin kung bakit kailangan gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang gumawa, kumilos, maging mabuti sa ating ginagawa. To know the reasons why we must do our best at work. Now, one, mabilis na to kasi alam nyo na to Pag binasa nyo lang yung mismong na yan, very straightforward lang Pero let's just reflect on these things. These three things, just a very short reflection lang. Number one, doing our best at work is, sinabi ko na to kanina, pero let's reflect on this. Doing our best at work is the result of God's salvation to His people. Yung pag ginagampanan mo ng maayos, nandun yung word na excellent Pag binalikan niyo yung verse 8, actually sa verse 8, sinabi doon, this is a trustworthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. And then yung huling habilin niya sa verse 8, these things are excellent and profitable for everyone. Yung paggawa ng mabuti, yung pagiging mabuti sa kung ano pinagkakaabalahan mo. Yung excellent is yung quality ng yung ginagawa, at yung pagiging profitable ay yung pagiging fruitful, pagiging beneficial ng inyong ginagawa. All in all, good work. Doing our best at work is a result of God's salvation to His people.
That's pretty straightforward. Pero palagi natin nakakaligtaan na may kinalaman ang pagliligtas ng Diyos sa kung nasan ka man ngayon. Hindi lang pagpunta mo ng simbahan, maaalala ka na niligtas ka ng Diyos. Pag nasa trabaho ka, nasa opisina ka, nasa desk ka, o nasa tindahan ka, o may kausap ka mga kliyente, o pinaghahanda mo ang inyong mga customers, or hinahatid mo sa kung saan man ang inyong mga kliyente, or kinakausap mo sila for a project, o may in-offer ka na magandang service, or magandang program, o nagtuturo ka, or you're studying something that is required sa trabaho, and you're studying with people, you're interviewing people, always remember that who you are at that very moment and what you do at that very moment when you're talking to people, kausap mo sila, kasalamuha mo sila, is something that should reflect what God has done to you. He has saved you. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, iniligtas siya tayo, or saved by grace, through faith. And then, sa dulo, sa verse 10, sabi niya, we are created, we are His workmanship, created to do good works. Yung good works na hindi napapaloob sa anumang specific na gawain lang o sa loob lang ng simbahan o related lang sa ministry. It goes beyond. Especially, it requires more good work kapag kasalamuha mo na ay hindi mo kapareho ng pananaw sa buhay o mga nakakasama mo sa trabaho. It requires more effort, more prayers, more consideration, more gentleness, more patience, when you are talking with people in public. And you should be reminded, niligtas ako ng Diyos. Ano dapat mong alalahanin sa kaligtasan ng Diyos? Well, kung paano nilita niya ni Paul, niligtas ako ng Diyos sa kanyang pag-ibig at kabutihan. Tapos magiging masungit ako for no reason at all. Tapos magiging malupit ako for no reason at all. Tapos may pagchismisan ako for no reason at all. Do our best as a result of God's salvation. Ano pa ang paglitanya ni Paul tungkol sa kaligtasan natin? Sabi ni Paul, through the saving work of Jesus. Si Jesus ang gumawa, hindi tayo. So, yes, kailangan natin maging competent sa trabaho. Tama yan, dapat maging excellent ka sa trabaho. Tama yan, kailangan nating patunayan that we are worthy of what we have been hired for. Kasi expectation siya ng kumpanya. But, yung self-worth mo, hindi na dapat nakabase dyan. Kasi kapag nakabase ang self-worth mo sa performance mo, chances are, makikipagkompetensya ka na regardless sa kung anong maramdaman ng kapwa mo or mga nakakasama mo sa trabaho. Wala ka ng konsiderasyon. Insecure ka eh. Yung self-worth mo nakabase sa appreciation lang ng boss mo. So, kailangan mo sumipsip. O insecure ka na boss, kaya kailangan mo maging manipulative. Kasi doon mo lang nararamdaman na worthy ka kapag nararanasan mo na boss ka at may nag-uupo-upo sa'yo. So, if Jesus Christ has saved us, that is our worth. It's not when you fail or you succeed. And then sabi din ni Paul, you have been washed. You have been reborn. Alala ko si Kuya Ian, sila Rian. Reborn. Matagal ko na iniisip yan, ano ba yung reborn na dun sa business nila ng woodworks? Naisip ko na lang, hindi ko na tinanong sila Kuya Ian. Pero iniisip ko na lang, ano ba yung ginagamit nila ng mga kahoy? Those are nagamit na sa ibang bagay. Pero binibigyan siya ng bagong purpose, nililinis, pinapakinta, binaayos, at binabagyan ng bagong purpose. It's reborn. We've been given a new life. And that's who we are. We've been given rebirth, sabi ni Paul. Binuhay niya tayong muli. We are born again by the renewal of the Holy Spirit.
We have to understand that. And we have to seek the power of God na maging totoo yan sa practical nating pamumuhay. Na mawalan yung gap nung bagong buhay na binigay sa atin ng Diyos. Of course, it's a long journey. Pero kung journey yan, sana umuusad tayo. Yung sa paglilinis at paghuhugas na ginawa ng Espiritu Santo ay maging totoo sa anumang pakikitungo natin sa kapwa, pag-accomplish natin ng mga target na sales, pag-asikaso natin sa inventory, o pagko-comply natin sa mga targets or requirements ng mga bosses natin. We are born again people. I'm not talking about yung religion na ano ka, born again. Hindi yun. Kundi yung ginawa ng Diyos sa'yo. Through the washing, the rebirth, the renewal power, the renewing power of the Holy Spirit. And that should reflect in our work, mga kapatid. Something like that should always be in our mind, in our heart, in our soul. Ginagawa natin ang mabuti, ang lahat natin makakaya, dahil ito ay resulta ng ating pagiging ligtas ng mga tao, niligtas ng Diyos. Pangalawa, doing our best at work is an opportunity to proclaim to all people who Jesus is. To proclaim Jesus to all people. Hindi lang yung kapag nagmi-mission ka, doon ka lang nakafocus kapag nag-evangelize ka, o may gawain kayo sa simbahan, tapos meron kayo nakakasalamuhan na unbelievers, nasa mission ako. But even in public, even at work, remember, ito ang context ng pag-uutos ni Paul ay so that toward everyone, to be careful to devote themselves to doing what is good, because these things are excellent and profitable for everyone, sabi ni Paul. For everyone. And when you do that, at kaya nga, you're parang tumutulay sa ang mga Kristiyano sa panahon na tumutulay sa tightrope, sa lubid, na kailangang hindi sila magkompromiso sa utos ng Panginoong Jesus, but at the same time, hindi sila gagawa ng mga bagay na mapapansin sila ng mga nasa otoridad, na lalabag sila ng batas na unnecessary, nagagawa sila ng iskandalo, na magkakaroon sila ng problema sa ibang tao sa paligid nila, na hindi lang masisira ang testimonya nila individually, mahadlangan din ang mission nila sa komunidad. So when you are not doing your work according to God's will, if you're not doing God's work, something is being misplaced, or should say, merong hindi nagiging effective. Pwede rin naman sobrang effective ka sa trabaho mo, sa binibigay sa'yo, pero hindi ka magaling makipagkapwa, hindi maayos yung pakikitungo mo sa tao. Magaling ka, pero hindi sa tao. Or pwede rin mabait ka, pero yung mga requirements sa'yo ng boss, hindi mo naman nagagawa. That's another thing, Parang for example, mayor ka, puro ka pa pamigay sa mga tao, tinitignan ka na. Mabuti tong mayor na to, kasi ang daming binibigay sa mga tao sa mga panahon na ini-expect ng mga tao na mabigyan sila. Pero hindi maayos yung trabaho bilang mayor. In that sense, hindi ka rin effective. You're not doing excellent work. You're not being profitable to everyone. You're not doing your best at work. And when we apply that to our own context, then it is no longer an opportunity to proclaim Jesus to all people. To all people. So, kailangan mapabuti ang trabaho, maayos kung anumang business na meron tayo. Because there's an end goal bigger than our sales, bigger than our income, bigger than
whatever we expect people to say, ay, ang ganda mo, ang galing mo sa trabaho, the best ka talaga dyan, maaasahan ka. Bigger than that, to let people know that Jesus is King. To let people know that there's someone who is powerful enough to condemn anyone who is sinful against Him, but chose to die for all, so that you can live a new life and offer forgiveness whoever you are, wherever you come from. To proclaim Jesus to your seatmate, to your workmate, to your office mate, to your boss, to your employees, to your clients, to your customers, to the riders na dumadating, to the delivery, those na nakakausap mo para sa iyong mga proyekto, sa iyong mga constituents, sa iyong mga kapwa. Do our best at work. And lastly, doing our best at work is an opportunity. Of course, yung pinaka-utmost yan is yung makilala nila si Jesus. Pero even hindi mo pa napapakilala si Jesus, there's still something important that you are doing beyond sales, beyond goals, beyond tactics, beyond measures, beyond KPI, ng iyong trabaho. Doing our best at work is an opportunity to love people. To love people. Nasabi ni Paul, to devote yourself to doing what is good. And when you're doing what is good, devoted ka sa paggawa ng mabuti, kahit yung trabaho mo, yung negosyo mo, you're thinking of how it will benefit people to have impact in their own lives, na lumago yung buhay nila, mapaisaayos, somehow maiangat sila ng kaunti sa kahirapan nila, o matulungan sila sa, maibsan man lang yung mga struggles nila sa buhay, to offer value to these people more than yung salary na tinatanggap nila, or to offer value to your classmates, more than yung pagsasama nyo sa project, sa thesis, to offer more worth sa yung mga kaopisina, more than yung benefit lang na magka-teammate kayo sa isang project na nagbe-benefit kayo sa excellence yung isa, kundi maging profitable kayo kahit sa individual lives, sa personal lives niyo. Because these things, sabi ni Paul, are excellent and profitable for everyone kung ang inyong ginagawa sa trabaho, sa negosyo, sa inyong posisyon ay nakakabuti sa personal na buhay ng taong yan, then what you are doing is good. What you're doing is love. Nagagamit mo ang inyong profesyon, ang inyong bokasyon, ang inyong negosyo, ang inyong posisyon. You are turning it into an opportunity to love people. To love people. Of course, hindi yan nire-require ng ibang mga kumpanya. Hindi yan requirement ng yung negosyo. Wala yan sa KPI minsan. Wala yan sa mga targets, sa measures. Ilang tao ang minahal mo ngayong araw na to. Wala yan gano'n. Pero remember, you're a Christian. Your real boss is in heaven. Your real master, the OG, the best, the king, your supreme leader, your supreme Lord, expects you to love people beyond the goals of your vocation. And minsan, hindi mo naman kailangan maging super extraordinary sa paggawa ng mabuti. Tama? Minsan kasi, kaya mo sinasantabi yung goal na makagawa ka na mabuti, dahil, busy ka. O kaya, ginagawa mong pambahawi. Nasigawan mo siya kanina, nilibre mo na lang siya ng lunch. Okay din naman yun. Pag nasigawan mo ako, tumatanggap naman ako ng lunch. Or kape. Pero, it's more than that. Kasi kailangan mo maging, sabi nga sa verse 1 and 2, di ba? To do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, always to be gentle toward people. Well, kung sumablay tayo dyan from time to time,
nandiyan naman ang biyaya ng Panginoong Diyos. Ano? Nandiyan naman yung kapatawaran ng Diyos sa atin. Huwag naman tayong maging harsh sa sarili natin. But ang gusto kong sabihin is that, hindi mo kailangang antayin pang dumating sa punto na yan na may malaki kang magagawa sa taong yan. O babawi ka na lang. No. Even by simply being faithful sa given task mo. Even by doing faithful sa panahon na ibinigay sa iyo o sa proyekto na ipinagkatiwala sa inutos sa iyo, is something that sometimes yun na yung best love that you can give at the moment. Sabi ni Tim Keller, I posted this a week ago. Sabi ni Tim Keller sa kanyang book na Every Good Endeavor, I think you should have a copy of this book. Pwede ko itong i-share sa inyo. This is an e-book by Tim Keller. Tim Keller namatay na siya. And so, I hope you will try to read this book kung interesado kayo to connect your faith with your work. Ang subtitle ng book na to is Connecting Your Work to God's Work. Sabi niya doon, there may be no better way to love your neighbor, whether you are writing parking tickets, konteksto kasi ito ng Amerika, software or books, than to simply do your work. Wala na daw, may mga pagkakataon na ang pagmamahal mo sa kapwa, the best that you can do to love them sometimes are not big time, one-time solutions, but just doing your work. Kung nagbabantay ka sa tindahan, nagluluto ka, tatrabaho ka sa isang cubicle para sa iyong kumpanya, or nagdadrive ka, simply do your work. And of course, sabi ni Tim Keller, but only skillful, competent work will do. Yung sisipagan mo, yung gagalingan mo as best as you can. That's sometimes, yun na yung pinaka-better way. Yun na yung better way to love your neighbor. Of course, kung gusto mong mag-donate sa charity, walang pumipigil sa'yo. Walang pipigil sa'yo. Kilala niyo si Donnie Pangilinan? Donnie Pangilinan. Sa mga younger, Donnie Pangilinan. Hindi nyo kilala? Donnie Pangilinan. Si Donnie Pangilinan ay isang young actor, di ba? Medyo doubtful pa ako sa kanya long time na yun. Napapanood ko siya kumakanta ng mga worship songs, mga ganun. Pero na-realize ko, he's really a generous kid. Yung school nila, Cara, dun siya graduate nung elementary. Dun siya nag-preschool, grade school. Nung lumipat ng bagong school, nung tayo ng bagong building yung school nila, Cara, nag-donate siya ng, alam ko magkano, pero malaking amount din. At nagamit yun para sa isang sports hall yata or something. And recently lang, nabalita, nagbigay naman siya ng 1 million sa school na yan. So, there are times na pwede mong gawin yun. And those are good things. Bravo. Praise God. Pwede mangyari yun. And those are very noteworthy. Those are very praise God moments. Palakpakan natin yung ganun. Pagpurihin natin ng Panginoon Diyos kapag nangyayari yung ganun. Pero hindi yun araw-araw. Hindi yun palagi. And not everyone can do that. While it's nice to admire people who do that, do not be blinded by those mountaintop moments from what you can actually do sa opisina mo, sa negosyo mo, sa position mo ngayon. It's the little things to do that actually expressing your love for people. By being kind to your workmates. By being faithful sa task na binigay sa'yo. By default, by default. There are times na ang hirap talaga eh. There are times na sobra-sobra ang expectations ng isang kumpanya. But this is a general rule. This is a general rule na binibigay sa atin ni Paul, ng Bible. There is no better way than to simply do your work skillfully, competently, excellently. That's something
that you can do to love your neighbor, to love people, to be good, to do good in public, because you are a child of God. Amen? Amen? Amen. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong paalala sa amin sa umaga ito. May we continue to bless people around us because you have saved us, you have blessed us. May we use our work, our businesses, our positions as platforms of your grace, as an avenue of your love, and as opportunities to do good and be good. In Christ's name we pray. Amen.